Welcome to the Pearl of the Orient of the Philippines, Manila City. Manila is the capital of the Philippines. Isa itong lugar na kung saan mapapawaw ka sa ganda at kasaysayan na dala-dala. Ito ay nadiskubre ng isang Spanish general na si General Miguel Lopez de Legazpi noong 1571. Hi guys! So ayun, nandito na kami sa Metropolitan Theater. Yes! Tara't samahan niyo kaming magsaya at matuto. Handa na ba kayo? Tsunami Kings comes from Japanese. Sa video na ito, hindi lamang namin lilibutin ng iba't ibang makasaysayan na lugar na matatagpuan sa lungsod ng Maynila, kundi pati na rin ang pagbibigay diwang at apresyasyon sa mga lugar na ito na dala-dala ang istorya ng Pilipinas. At ang ating unang destinasyon ay ang Paco Park. Paalis na po kami, papuntang Paco Park. Papuntang Paco Park! Papuntang Dito, sabay-sabay naming nilakbay ang daan patungong Paco Park mula Philippine Normal University. Guys! Dali na mga guys! Malapit na tayo sa Paco Park. Malapit na kami sa Paco Park! Ano nga ba ang Paco Park? Ang Paco Park at tinatawag ring Paco Cemetery ay matatagpuan sa Manila. Na mga nakalibing dito ay mahanap nyo at makapagpapicture kayo as okay? Bukod sa ito ay matatagpuan sa Manila, alam mo ba na ito ay ipinatayo ng mga Dominican noong panahon pa ng mga Espanyol? Tayo? Anong wing to? Paco Park! Dito makikita natin ang huling himlaya ng tatlong paring martir na Gomburza. Ay guys, nagpapahinga ang mga tao. Hinahanap. Ang Paco Park na dating Municipal Cemetery ng Maynila ay ngayon kilala sa pagiging recreational garden nito. Wait! Gusto nyo ng magic? Gusto mo! Tara, hawak tayo kamay. Pagkatapos ito, mapupunta tayo sa unang wait lang! Huwag ka excited! Hawak kamay! Kaya, pitch! 1, 2, 3. Galing, diba? Alam mo ba, dito unang nilibing si Rizal. Bagamat, nilipat ang kanyang labi sa Luneta Park. Ang unang layunin ng Paco Park ay upang magsilbing panibagong sementeryo ng mga mayayaman na nakatira sa Intramuros, subalit nang dahil sa naging pagkalat ng kolera noon, ay lumawak ang naging silbi nito. Tinawag ang lugar ng Paco Park sapagkat Paco ang palayaw ng mga paring Franciscano na nagtatag ng bayan. So, all in all, yung experience ko dito sa Paco Park is nakakapagod, and bukod doon, educational naman siya. Kasi nakikita namin dito kung saan nakalibing si Rizal, tapos saan din nakalibing yung Gomburza, tapos iba pang mga Pilipino nung panahon ng Espanyol. Ngayon, dumako naman tayo sa Binondo, Chinatown, na kilalang kilala pagdating sa mga kakaibang pagkain na tunay ng babalik-balikan. Ang una naming destinasyon ay ang Veggie Select. Ito ay matatagpuan sa Salazar Street at nagbubukas ng 6 AM at nagsasara naman ng 8 PM. Kung gustong makatikim ng Chinese vegetarian barbecue sticks, dito na kayo sa Veggie Select. Matatagpuan din sa Binondo, Chinatown ang isa sa mga pinaka-the best at murang fried siopaw na inyong matitikman sa halagang 35 pesos lamang. Ito ay ang JB Tan Siopaw na matatagpuan sa Benavides Street. Sila ay bukas ng 7 AM hanggang 9 ng gabi. Rate mo siya. 8. 8 over 10. 10 over 10. 8 over 10. Patok na patok sa chicken. May tinapad ako dun, be. 10 over 10. Ikaw. 10 over 10. Pakita mo. Makikita natin dito na ito ay nag-uumapaw at hindi tinipid ang laman. Ihahalin tulad namin ito sa palaman ng Shanghai. Kakaiba, diba?
Nagugutom na ba kayo? Dahil ang huli nating destinasyon sa Binondo ay mas lalo magpapasabik sa inyong itry ang mga pagkain dito. Ito ay ang Masuki Mamihan. You heard it right, kakain tayo ng mami! Nandito tayo sa Masuki Mamihan. Last stop na namin ito. Yes, kakain kami ng mami. Hindi lamang isang mami kundi iba't ibang uri ng mami ang inyong pagpipilian dito. Ang aming in-order ay ang kanilang special original mami. Next stop, ang National Museum of Anthropology and Fine Arts. Inuna namin puntahan ang National Museum of Fine Arts. Ila sa pangalan nito, dito sa museong ito matatagpuan ng iba't ibang pinta ng mga iba't ibang pintor na tulad na lamang ng Spolarium ni Juan Luna. Ang National Museum of Fine Arts ay tahanan ng 29 galleries and hallway exhibitions na binubuo ng 19th century Filipino masters, national artists, mga modern painters, sculptors, and printmakers. Ito po kami ngayon sa Museum of Anthropology, Victoria Museum of Fine Arts. Dali po tinatawag ng Museum of Filipino People. Kaya Ano naman ang National Museum of Anthropology? Ito ay isang museo na kung saan matatagpuan ng Philippine ethnographic and terrestrial and underwater archaeological collections. Hi guys! Nandito na kami ngayon sa Anthropology at ang una namin nakitang national treasure ay ang Balay Balete. Tara, libutin pa natin! Dito sa museong ito matatagpuan ang iba't ibang national treasures. Halimbawa na lamang ang Marinduque Celadon Jar, Leta Leta Jarlet with Yawning Mouth, Maitum Jar, at ang Manunggol Jar. Ang Manunggol Jar ay pinaniniwalaang nagmula sa taong 890 to 710 BC. Mayroon itong dalawang figura sa tuktok ng takip. Ang isa ang nagsasagwa ng bakta at ang nasa harap ay tila bangkay na nakatiklop sa dibdib ang mga kamay. Sinasabing ang bangka na ito ay naghahatid ng namatay na kaluluwa patungo sa hulit nitong hantungan. Hi! Ngayon ay tapos na naming libutin ng Anthropology at Fine Arts at ang aking naramdaman ay sobrang nakakabigla at napakasaya dahil yung mga na-lesson namin sa history class namin, like katulad ng Manunggol Jar, amin itong nakita at nakakagulat na ganun pala yung itsura niya, ganun siya kalaki. Tapos na kami sa Museum of Anthropology and Fine Arts. Abangan niyo naman kami sa susunod namin na pupuntahan. Bye guys! Ngayon, dumako naman tayo sa Luneta Park. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Luneta Park! Ang pangalang Luneta ay nagmula sa pagiging hugis kalahating buwan nito. Tinawag din itong Nueva Barrio o Batang Bayan sa wikang Tagalog. Ito ay isang pampublikong parke na nagbibigay liwanag sa kasaysayan, kagandahan at pagdiriwang ng Pilipinas. Kilala rin ito bilang Rizal Park na nagmula sa pangalan ni Dr. Jose Rizal, ang kinikilalang pambansang bayani ng ating bansa. Makikita sa Luneta Park ang Rizal Monument na nagpapakita ng kahalagahan at kadakilaan ni Dr. Jose Rizal. Ito ay naglalaman ng kanyang mga labi at nagpapakita ng kanyang pagiging bayani at pagmamahal sa ating bansa. Ang bantayog na ito ay naging sagisag ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at isang simbolo ng ating mga adhikain para sa kalayaan at katarungan. Ating namang bisitahin ang Manila Post Office, Berlin Wall, Jones Bridge at iba pa. Tunay nga namang napakaraming magaganda at makasaysayan na lugar sa lungsod ng Manila. Pipili ka na lang ng gusto mong puntahan at gustong matutunan. Makikita nyo sa likod namin yung Manila Post Office kung saan nasunog siya noong May 22, 2023. Yeah. Ang Jones Bridge ay isang makasaysayang tulay sa Maynila. Itinayo ito noong dekada ng 1910 at natapos noong 1920 na may pangalang Jones Bridge na galing kina William Atkinson Jones at Daniel Hudson Burnham. Ito ay isang simbolo ng modernisasyon at pag-unlad ng Kalakhang, Maynila. So ngayon, dito po kami sa Plaza and Escolta. Carriedo Ferry Station.
mo ba ng galaan na IG worthy? Gusto mo bang mamangha habang natututo? At higit sa lahat, gusto mo ba ng libre? Iyan ay pasok na pasok hindi lamang sa National Museum of Fine Arts at Anthropology, kundi na rin sa National Museum of Natural History. Ang Museum of Natural History ay nakumpleto ipatayo noong 1940s. It was formerly called Agriculture and Commerce Building. Bago ito maging National Museum of Natural History, ito ay naging headquarters of the Department of Tourism until 2015. O, gusto niyo bang makita si Lolong? Ang kanyang figura ay makikita sa Gallery 1. Ang Museum of Natural History ay isang museo na tahanan ng 12 permanent galleries na ipinakikilala ang rich biological and geological diversity ng Pilipinas. So, ito po yung kinakain sa ano? Saan? Saan kinakain? Makikita niyo dito ang mga malikhaing mga disenyo na nagpapakita ng botanical, zoological, at geological specimens na kumakatawan sa ating natatanging natural na kasaysayan. Ang bawat floor ng natural history ay may malalaking kwarto. Sa bawat kwarto ay may nakadisplay na preserved na hayop at halaman na makikita sa Pilipinas. Hi guys! So, ang insight ko lang ngayon is ilang beses na kasi ako nakapunta dito, but ayun nga, mas iba pa rin talaga if may kasama kang with friends or classmates, ganon. Lalo na ngayon, pagkapunta namin madami. So yun, maganda pa din siya. Hello! So, pinaka-insights ko here is napakadami nila. So, bale, pag sa labas, mukha lang siya maliit. Pagkapasok namin, ang dami naming nakita tungkol sa mga sea creatures, land creatures, flying creatures, and other stuff like that. So, I highly recommend you guys come here too. And till next time. Kami sa Manila Cathedral and our next stop is Fort Santiago. Let's go!